People are spiritual seekers. But are spiritual seekers friends or enemies? Allies or competitors? Bakit kung sino yung mga mas relihiyoso, mas masigasig sa paghahanap sa Panginoon, sa may kapal, sa Diyos, madalas sila patong magkakaaway. Sila itong mga akala mo ay magkakagalit. Ang pag-aaral natin ngayon, pinamagatan nating One God and Religious Tolerance. Isa ang Diyos. Pero kumusta naman ang ating tolerance sa mga fellow seekers? Truth is, there's only one God. 1 Corinthians 8:6. But there is one God, the Father from whom all things came, and there is but one Lord, Jesus Christ, through whom all things came. So from the Father, all things came. And through Jesus, all things came and continue to come. What are the relevant ideas from quantum physics that relate to this truthfulness of one God, one power, one creator? The rules of quantum physics will apply to all particles regardless of their initial or inherent properties. It applies to particles of light, particles that carry forces, and particles of matter. Mapapansin ninyo na nitong mga nakaraang araw ay tayo ay nag-incorporate ng mga ideas from the sciences na nakaayon, nakabatay, nakailalim sa mga scriptural truths na nakikita natin na mayroong agreement. Magkaiba lang ang pagtingin, ang paliwanag, pero iisa ang direksyon na pinupuntahan. At bakit natin ito ginagawa? Sinisikap natin ipakita that science could be God's modern prophet. That science is not an enemy of our belief in God. In fact, yung science, nag-explain lang another way kung papaano natin mauunawa ang mga spiritual realities. Because there is only one God from whom all things come, then there is only one law. One set of laws, one lawful reality. Romans 2:14-16. Kapag ang mga hentil na hindi saklaw ng kautusan, meaning kautusan ng mga Hudyo, ay gumagawa batay sa panuntunan nito, ayon sa kanilang likas na pag-iisip, ito'y nagiging kautusan para sa kanila. So as you can see, kahit merong distinct Jewish laws, sinasabi ng Romans, pagka ang mga hentil who are not under the law, who do not know the law of the Jews, do what their nature tells them to do, yun ang law sa kanila. In other words, there is really just one law. Meron lang mga specifics for the Gentiles, may specific for Jews, pero may universal truth ang mga laws na ito. At sa pagpapatuloy ng Romans chapter 2, ipinapakita ng kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang puso ang panuntunan ng kautusan. Pinatutunayan din ito ng kanilang budhi, sapagkat kung minsan sinusumbatan ito at kung minsan naman sila ipinagtatanggol nito sa kanilang isipan. Ayon sa magandang balitang aking ipinapangaral, gayon ang mangyayari sa araw na ang mga lihim ng mga tao ay hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So ang mga Hudyo mayroong mga katuruan at kautosang nakasulat sa bato, nakauka sa bato, nakasulat sa papel, at sabi naman itong Romans, yung mga hindi Hudyo na wala nung ganung mga batas na nakasulat, may mga batas na mga nakasulat sa kanilang puso. At yon ang batas na umiiral at paiiralin sa kanila. So merong isang katotohanan, merong oneness, ang mga batas na ito, bagamat merong mga culturally specific seeming differences. Physics, ang sabi naman, certain natural laws apply universally. 3 classifications of physical laws to explain the universe, and one of them is quantum physics, the physics of the very small. Classical physics, the physics of everyday objects, yung nakikita ng naked eyes. At yung modern or relativistic physics, the physics of the very large, including the physics of the planets and the universe. The laws are different among these 3 classifications, but there are some laws of physics that apply to all 3. Parang ganun din yung
Merong law that applies to all Gentiles and Jews, at meron mga specific na pang Jews only, at meron specific na pang Gentiles only. Hindi ibig sabihin one is superior to the other, because there is oneness that ties them all together as one law. Halimbawa, yung Newton's third law of motion. For every action, there's always an equal and opposite reaction. Yan ang Newton's third law of motion. This applies to everyday objects, or classical physics, to particles, or quantum physics, and even to planets and heavenly bodies, or modern physics. Acts 17:22-24. Tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, "Mga taga-Atenas, napapansin kong kayo'y lubos na napakarelihiyoso sa maraming bagay. Sapagkat sa paglalakad-lakad ko sa lungsod at pagmamasid sa inyong mga sinasamba, nakakita ako ng isang dambana na may nakasulat, sa Diyos na hindi kilala. Ang Diyos na inyong sinasamba, kahit hindi nyo nakikilala, ang siya kong ipapahayag sa inyo." So, yung Diyos na kinikilala ni Pablo at yung Diyos na kinikilala pero hindi specifically kilala nung ilang mga taga-Athens, ay sinabi dito ni Pablo, ipakikilala ko sa inyo. In other words, there is oneness, as far as Paul was concerned, in the unknown God of the Athenians and his known God. At sabi niya, bibigyan ko ng mukha, ng tinig, ng hugis, ng kulay, ng tunog, ang Diyos na hindi nyo nakikilala, at yun ang aking Diyos na kilala. So this refers to the one God, the one source of everything, the one lawgiver. At sa pagpapatuloy ni Pablo, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto ay ang Panginoon ng langit at lupa. In other words, God is God of everyone and everything. The understanding of God can be partial or incomplete to different peoples. Kaya iba-iba yung pananaw ng mga Hudyo, iba yung pananaw ng mga Hentil, and even among the Jews, May Pharisees, may Sadducees, mayroong mga priests, may teachers of the law. Iba-iba pa rin ang pananaw nila. Mayroong mga Essenes, mayroong mga Zealots. Iba-iba pa rin ang pananaw nila kahit pare-pareho na silang Hudyo at iisa yung scripture na pinagkukunan nila ng katuruan. So what more differences can you expect from people who are exposed to different traditions, different literary, religious traditions? Pero ang sinasabi, merong isang katotohanan, merong isang Diyos above all. Kahit iba-iba ang paghahanap ng mga tao at iba-iba ang degree at level ng kanilang natatagpuan, ng kanilang consciousness, ng kanilang kaalaman, pero hindi ibig sabihin na trap na sila, frozen na sila doon sa alam nila ngayon, sa pananaw nila ngayon, because we are growing from glory to glory. We get to know God more and more if we seek. Kasi sabi nga ni Jesus, seek and you will find. Nonetheless, all people are subject to the one and the same God, to the one and the same law. Para rin yan na sa physics, the law of gravity, kahit anong relihiyon mo, nahuhulog ka pag natumba ka. Law of buoyancy, law of velocity, kahit ano pang relihiyon mo, anong edukasyon mo, anong gender mo, you're under that same law. At yung one God, merong one law, ang lahat ng tao under doon. Dapat nating makita na magkakaiba kuminsan ang approaches natin, ang paghahanap, but we are all under the same, one and the same heaven. We are all under one and the same God. We are all under one and the same law. The sooner we see that, the less we will be at war with our fellow seekers. Sa classical physics, the laws of physics are the same for everyone, but these laws can be complete in some cases, incomplete in other cases, and modified in still other cases, depending on the understanding of the mind or the accuracy of the instruments being used. At maraming application yan sa religious struggles, sa religious differences ng mga tao. Wala namang merong complete knowledge of God. How can a finite mind totally comprehend an infinite God? How can a culture-based religious institution or religious practice encompass all the breadth and depth and width and height of God? So, iba-iba tayo.
Merong ang understanding natin, merong nearly complete, merong incomplete, merong modified, at lahat tayo naghahanap. Example nitong ganitong klaseng iba-ibang degree ng understanding. On the movement of heavenly bodies, for instance, merong partially correct, merong more partially correct, merong less partially correct, pero lahat sila may mga correctness at may mga error din. Astronomer and mathematician Ptolemy suggested that all heavenly bodies revolve around the earth due to his observation of the night sky with the naked eye. At halos lahat ng mga ancient cultures, yan ang pananaw na ang araw ay sumisikat at lumulubog, na ang buwan ay sumisikat at lumulubog, na iniikutan ng mga ito ang mundo. Kasi ang observation nila is from the naked eye. But this was changed to the sun-centered universe, wherein the planets and stars move around the sun with the invention of the telescope by Galileo. This was further refined with the advancement of telescopes. We have bigger and more accurate telescopes. Therefore, we know that planets move around the stars, and stars move around their galaxies, and all galaxies are moving away from each other, that the universe has no center. So nakikita natin yung parallelism ng mga sinasabi ng sciences at ng scripture, ng religion, ng spirituality. Luke 14:25-27. Si Jesus, nung kauna-unahan siyang publicly nagturo sa isang synagogue, ang lesson niya talagang itinuro sa mga Israelites, hindi lang kayo ang mahal ng Diyos, hindi exclusive ang Diyos sa inyo. Hindi nagustuhan ng mga Israelites yung narinig nila, kaya ihuhulog nila si Jesus sa bangin. I assure you, sabi ni Jesus, that there were many widows in Israel in Elijah's time when the sky was shut for 3.5 years and there was a severe famine throughout the land. Yet, Elijah was not sent to any of them, but to a widow in Zarephath in the region of Sidon. And there were many in Israel with leprosy in the time of Elisha, the prophet, yet not one of them was cleansed, only Naaman the Syrian. Nililinaw ni Jesus sa mga Jews, huwag kayo masyadong self-centered. Hindi lang kayo ang naghahanap sa Diyos, at hindi lang kayo ang nakakatagpo sa Diyos, at hindi lang kayo ang kinakatagpo ng Diyos. Sa dinami-rami ng mga babaeng balo na nagugutom noon sa Israel noong panahon ni Elijah, ang pinakain ng Diyos ay hindi isang Jew, hindi isang Israelite, isang Gentile. At noong panahon naman ni Elisha, ang dami-daming lalaki may ketong sa Israel, ang pinagaling ng Diyos ay si Naaman. Hindi isang Israelita, kundi isang Syrian. What is the message here? God is not exclusive to Israel or to anyone. There is one God, and this one God is God of all. Sa classical physics, all laws of physics are the same and will apply to all frames of reference. These laws will apply regardless of who is involved, scientists or non-scientists. And to apply it to God's dealing with people, God will heal, God will feed, God will love people, Jews or non-Jews, Jews or Gentiles, or anybody. Now, how is religious tolerance seen in the Bible? Very, very interesting. Because Scripture has a lot of stories suggesting tacit and nuanced consciousness of one God. Yung maraming mga sekta, maraming mga relihiyones, pero may isang Diyos. Iisa lang yun. Sa Jonah 1:4-6, nung napakalakas ng bagyo sa laot at halos lumubog ang barkong sinasakyan ni Jonah, Jonah 1:4-6, ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo, kaya't halos mawasak ang barko. Dahil dito, labis na natakot ang mga tripulante, kaya't silang lahat ay humingi ng tulong sa kani-kanilang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantala, si Jonas naman ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising. Ano't nagagawa mo pang matulog? Bumangon at manalangin sa iyong Diyos. Baka sakaling kaawaan niya tayo at iligtas sa kamatayan.
So you see here, yung iba-ibang tripulante, iba-ibang kanilang religious color, nagdasal sila sa kanilang paniniwala na Diyos. At nung nakita nung isa si Jonah na tulog, ginising, sabi niya, manalangin ka sa iyong Diyos. Hindi niya sinabing, manalangin ka sa aking Diyos. Manalangin ka sa iyong Diyos at baka sakaling kaawaan niya tayong lahat, kahit siya ang iyong personal na Diyos. Here, very, very subtly, makikita natin yung consciousness ng mga tao of the one character, the one power of God. Magliligtas ng lahat ng tao, iba-iba man ang kanilang religious convictions. Sa 2 Kings 5:17-19, dahil dito sinabi ni Naaman, yung pinagaling ng Diyos mula sa ketong na pinag-usapan natin kanina, kung ayaw ninyo itong tanggapin, maaari po bang mag-uwi ako ng lupa mula rito? Kasi ayaw tanggapin ng propeta yung love gift na ibinibigay nitong si Naaman dahil siya pinagaling. So sabi nitong si Naaman, pwede bang mag-uwi na lang ako ng lupa mula rito? Kakargahan ko ng lupa ang aking 2 mola, ang kabayo. Mula ngayon, hindi na ako mag-aalay ng handog at nasusunugin sa sinumang Diyos liban kay Yahweh. Dahil nga siya ay gumaling under the auspices of Yahweh and the auspices of the prophet of Yahweh, so gusto na niyang doon mag-express ng kanyang mga offerings. At magdadala siya ng lupa from this land para doon siya tumapak, doon siya maglagay ng mga handog dahil yung lupa niya iba ang kinikilalang Diyos doon. At sana, sabi nitong si Naaman, ay patawarin niyo ako sa gagawin ko. Anong gagawin niya? Kasi pagpunta ng aking hari sa Rimon upang sumamba, isasama niya ako at kasama ring luluhod. Sana'y patawarin ako ni Yahweh sa aking pagluhod sa templo ni Rimon. So naniniwala na siya kay Yahweh, pero ang kanyang amo na hari, kasi siya ay isang general, siya ang paboritong kasama pag sumasamba doon sa templo. At dahil matanda na ang hari, pag lumuluhod dito, hindi na niya kayang lumuhod mag-isa at tumayo mag-isa, nakakapit siya sa bisig nitong si Naaman. At syempre, luluhod yung hari, alam ba hindi lumuhod yung kanyang tauhan, edi magkaiba ang level nila, baka mabitawan pa si hari. At saka hindi magandang tingnan sa kanilang culture na parang iniisnab niya yung pagluhod ng kanyang hari, tapos siya hindi luluhod. So sabi niya, patawarin niyo sana ako kung trabaho lang, walang personalan, trabaho lang. Sasamahan ko ang hari. Pag siya lumuhod sa templo na pupuntahan niya, luluhod din ako. Sana po patawarin ako ni Yahweh. At patawarin niyo rin ako, dear prophet. At sinabi sa kanya ni Eliseo, humayo kang payapa. You would expect this prophet na magalit. Ano? Pinagaling ka na ni Yahweh, luluhod ka pa doon dahil lang kasama ka ng hari? No, hindi pwede. No. Basagin mo yung mga luluhuran niya doon. Ganyan ang usual stand ng maraming tao ngayon, laging at war. Pero sabi ni Eliseo, the prophet, humayo kang payapa. In other words, di ito tulad ng intolerance na umuso pagkatapos ng mga panahon na yon at usong-uso pa sa panahon ngayon. Romans 14:1-4. Sabi ni Pablo, kasi maraming mga conflict sa church. Meron ng iba-ibang mga paniniwala, iba-ibang degrees ng mga sidhi ng paniniwala. Sabi niya, tanggapin ninyo ang mahihina sa kanilang paniniwala. At huwag makipagtalo sa kanya tungkol sa kanyang kuro-kuro. May naniniwalang maaari siyang kumain ng anuman, ngunit gulay lamang ang kinakain ng mahihina sa kanyang paniniwala. So sabi ni Paul, may mga kumakain gulay lang, mahina ang paniniwala nila, iniisip nila yun lang ang acceptable food, hindi na pwede ang karne, hindi na pwede ito, hindi na pwede yon. Pero sabi niya, may mga matitibay ang paniniwala na kaya nilang maniwala sa Diyos and at the same time eat all these kinds of foods. Magkakaiba kayo ng paninindigan tungkol sa food, but there's only one God and there's really just one law. So, there were various dietary beliefs and practices. Pero sabi ni Pablo, huwag niyong gawing issue yan sa buhay niyo. Huwag hamakin ng taong kumakain ng anuman, ang taong kumakain ng gulay lamang. At huwag namang hatulan ng kumakain ng gulay lamang, ang taong kumakain ng anuman, sapagkat siya'y tinatanggap din ng Diyos. So malaki ang Diyos, malaki ang isip ng Diyos, malaki ang puso ng Diyos, magkakaiba man ang kinakain at magkakaiba ang conviction tungkol sa pagkain, lahat sila'y tinatanggap ng Diyos. Sabi ni Pablo, do not insult or judge people whose details of faith
whose depth and width of understanding and appreciation of God ay kakaiba sa iyo. Sino ka, sabi ni Paul, upang humatol sa lingkod ng iba? Ang Panginoon lamang niya ang makahatol kung siya'y karapat-dapat o hindi. At ituturing naman siyang karapat-dapat sapagkat kayang gawin yon ng Panginoon. Again, sinasabi ni Paul, napakalaki ng Diyos, napakalawak ng langit. Magkakaiba man kayo ng pukol, magkakaiba man kayo ng trajectory ng bato, magkakaiba man kayo ng style ng pag-worship, magkakaiba man kayo ng kinakain at paniniwala to sa pagkain, lahat kayo ay kayang tanggapin at mahalin ng Diyos kasi kaya niyang gawin yon. In other words, kahit magkakaiba kayo ng style dyan, you can't miss God when you are really seeking God. Yung mga religious, cultural, personal differences ng pag-worship, ng pagpapahayag ng pagsamba, ng mga day-to-day and day-by-day behavior, yan ay kayang maunawa, matanggap, ma-accommodate lahat-lahat ng Diyos. Acts 10:28, sinabi niya, alam ninyo na bawal sa isang Hudyo ang makihalubilo o dumalaw sa isang hindi Hudyo. Subalit ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi at di karapat-dapat pakituguhan ang sinuman. Si Peter naman ito nagsasalita. Alam niyo ang mga Hudyo, hindi yan pumapasok sa bahay ng mga Gentiles. At lalong-lalong hindi matutulog doon at hindi kakain doon at hindi dudulog sa pagkain ng mga Gentiles. Pero ang nangyari kay Pedro, nung nagpunta siya kay Cornelius, na isang Gentile, nakita niya ang mga signs ng Spirit. Na believer din ang mga ito. Iba lang nga ang culture. Mahal din sila ng Diyos. Dinapuan din sila ng Espiritong Banal. Kahit iba-iba kami ng lahi, iba-iba ng paraan ng pagsamba, at magkakaiba ng diets. So nakita ni Pedro na hindi ko dapat silang ituring na iba kasi sila ay naniniwala rin sa Diyos at nakita ko ang mga senyales na sila rin ay tinatanggap at minamahal ng Diyos. Jewish religious law, in this case, is overridden by the one law of God. So maraming religious laws, cultural laws, mga style ng mga sectarian laws and mga congregational differences, pero lahat ng mga yan, pag nakatuon sa Diyos, nakafocus sa Diyos, at ang hinahangad ay makilala ang Diyos, mapalapit sa Diyos, lahat sila ay kayang pagkasyahin ang Diyos sa kanyang puso, sa kanyang isip, sa kanyang langit. Luke 9:54-56. Nang makita ito ni Santiago at Juan, sinabi nila, Panginoon, gusto ba ninyong magpaulan kami ng apoy mula sa langit upang lipulin sila tulad ng ginawa ni Elias? Merong mga nakita itong mga alagad ni Jesus na gumagawa ng mga spiritual activities, hindi naman nila kasama. Hindi naman nila kagrupo. At in this case naman, sila naman ay hindi pinapapasok ng mga taga-isang barangay sa kanilang barangay. Ang sabi agad nila, gusto niyo bang paulan na namin sila ng apoy para lipulin? Ngunit hinarap sila ni Jesus at sila'y pinagalitan. Hindi niyo alam kung anong espiritu ang nasa inyo. Ang anak ng tao ay naparito, hindi upang ipahamak, kundi iligtas ang mga tao. At nagpunta na lang sila sa ibang nayon. So maraming mga religious people, gusto nila i-destroy agad yung competition, yung competitor, paulanan agad ng apoy, yung hindi friendly sa kanila, yung ayaw silang tanggapin. Pero sabi ni Jesus, no. Anong klaseng espiritu ang nasa inyo? Bakit kayo ganyang mag-isip? Kahit sila mismo, yung mga official disciples. The disciples were clueless about the Spirit in them and the Spirit in others too. Sa Luke 13:1-5, dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang mga taga-Galilea habang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo, dahil sa sinapit nilang yon, higit silang masama kaysa sa ibang mga taga-Galilea? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo higit silang makasalanan kaysa sa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila.
At mapapansin natin, ang binabanggit ditong kasalanan ay yung pagiging judgmental, yung pag-iisip more highly of oneself than others, yung pagiging self-righteous, yung mga bagong mga dapat pagsisihan, hindi yung mga old-fashioned kasalanan na alam na nila. Yung sinasabi ni John the Baptizer, repent. Repent from relying on the law. Repent from your self-righteousness. Repent from thinking more highly of yourself than others. Pero ang point dito, there is one law over all. Hindi ko yung mga iba ay namatay o pinatay o nadaganan ng kung ano, hindi ibig sabihin, mas makasalanan na sila kaysa sa mga hindi nadaganan. There is one law that covers all, and nobody is to judge fellow humans because there is only one lawgiver, God. Therefore, there is only one judge, God. There is only one God. There is only one law. And God is not exclusive to Israel or to anyone or to any religion or to any religious group or congregation or sect. Napakalaki ng Diyos. Napakalawak ng langit. True seekers can't miss. Pag talagang ikaw ay buong puso na naghahanap sa Diyos, hindi pwedeng hindi mo siya matagpuan. Although hindi mo siya pwede sigurong matagpuan buong buo agad-agad, installment, unti-unti. We grow in knowledge, we grow in spirituality, we grow in our knowledge of God. Pero iba-ibang level tayo, iba-iba ng pinupuntahang direksyon ng paghahanap, pero sino ang mawawala sa loob ng ating universe? Nandito ka pa rin kahit sa ka magsuot. And that is the oneness of God, the one God, the one lawgiver, the one all-powerful. Seekers can't miss God. So do not belittle or insult, judge, harm your fellow seekers. Let the one God and one lawgiver be the one judge. Napakapangahas ng isang tao na alam mong tao ka lang, nilikha ka lang ng Diyos, tapos hinuhusgahan mo ang kapwa mo rin taong nilikha din ng Diyos tungkol sa kanyang religious conviction, tungkol sa kanyang paraan ng paghahanap sa Diyos, sa paraan niya ng pag-worship, sa paraan niya ng pag-express, at isusuppress mo siya. At kung meron ka pang power, especially military and political power, gagamitin mo pa laban sa kanya, dapat ipasaubaya mo yan sa Diyos. Kasi ang paghahanap sa Diyos, Diyos ang hinahanap, Diyos ang magsasabi kung siya ay natatagpuan. Diyos ang sinasamba, Diyos ang magsasabi kung natutuwa siya sa paraan ng pagsamba. Diyos ang dinadasalan, so Diyos ang bahalang sumagot ng anumang sagot na gustong ibigay ng Diyos. Wala tayo na karapatan na husgahan ang kapwa na katulad lang natin ay nagkahanap sa Diyos. Romans 14:4-5. Who are you to judge someone else's servant? To their master, servants stand or fall. And they will stand, for the Lord is able to make them stand. One person considers one day more sacred than another. Another considers every day alike. Each of them should be fully convinced in their own mind. So malinaw ang tinuturo. May mga tao na binibigyan nila ng religious importance ang isang araw. May ibang tao naman, ibang araw ang pinapahalagahan nila. Meron naman, wala siyang binibigyan ng pagpapahalagaan ng mga araw. Pare-pareho lang sa kanya. At sabi dito, each of them should be fully convinced in their own mind. Na dapat ang ginagawa mo, anuman yung pinupuntahan, ay nakabase lahat sa isang taimtim, isang matapat na paniniwala dun sa pinaniniwalaan mo. Totoo ka sa sarili at totoo ka hanggang sa iyong kalooban. Therefore, do not stand in the way of other seekers. Huwag natin silang pigilin, huwag natin silang pakialaman, huwag natin silang libakin, huwag natin silang bigyan ng mga sagabal sa kanilang daan sa paghahanap nila sa Diyos. Yun nga mga unang-unang mga naniwala kay Jesus, pinipigil sila ng temple, pinipigil sila ng teachers of the law and Pharisees. Kasi dahil hindi sila malakas noon, hindi sila yung majority, ang tingin sa kanila sila yung mali. Pero sa Acts 5:38-39, therefore in the present case, I advise you, sabi ng isang matalino among them, leave these men alone. Yun daw mga naniniwala kay Jesus. Let them go. For if their purpose or activity is of human origin, it will fail. But if it is from God, you will not be able to stop these men. You will only find yourselves fighting against God. At dapat din natin i-apply yan sa ating buhay ngayon.
May mga taong ang paniniwala nila, hindi tayo believe. May mga taong ang style nila sa pagsamba sa Diyos, sa paghahanap sa Diyos, hindi natin gusto. At gusto natin silang pigilin. Kung may kapangyarihan lang tayo, pipigilan natin. Gusto natin silang siraan para walang makinig sa kanila. Gusto natin silang sirain para hindi na sila makapagturo o makapag-practice ng kanilang paniniwala. Sabi ng Acts 5:38-39, huwag niyo silang pakialaman. Huwag niyo silang pigilan. Kasi kung ang ginagawa nila ay laban sa Diyos o hindi galing sa Diyos, hindi magpaprogress yan. Mamamatay din yung ginagawa nila, mawawala rin yan. Pero paano kung yung ginagawa pala nila, kahit hindi nyo naintindihan at hindi kayo sang-ayon, gusto ng Diyos. Di ang mangyayari, ang Diyos ang kinakalaban nyo. So sabi, huwag nyo silang pakialaman, huwag nyo silang panghimasukan. In other words, merong religious conviction ka, di gawin mo. Pero huwag mong masamain at pigilin yung iba sa kanilang convictions. Seek God. Keep refining your faith. That is very good. But do not be self-righteous. Judgmental of others. Do not be a religious bigot na lahat na lang ng hindi mo kasundo, gusto mong batuhin, patayin, gusto mong sirain. Do not be unkind, cruel, and hurtful to your fellow seekers. Kahit ibang grupo sila, kahit ibang sekta sila, kahit iba ang kanilang pamamaraan. Why? Because this is the way of Jesus' love. This is the way of peace. Dito ka lang magkakaroon ng personal na kapayapaan at kapayapaan with other seekers. When you just let people be. Our activities, we are answerable for to God. Hindi tayo ang God, so huwag tayo ang mag-judge, huwag tayo ang sumukat, at huwag tayo magparusa. Huwag maging sagabal sa kapwa-taong naghahanap sa Diyos, naghahanap ng kapayapaan ng Diyos, at naghahanap ng pakikipagniig sa Diyos. Malaki ang Diyos, kasya tayong lahat. Kailangan matuto tayo ng tolerance, matuto tayong makitungo, makihalubilo, makisama sa kapwa-tao kahit hindi tayo laging sang-ayon sa kanilang mga pamamaraan. It is for God to judge who is right or wrong. It is not for us to judge. I-apply ito sa ating pag-aaral, sa mga pagpunta-punta natin sa mga internet at sa mga personal Bible studies, kung meron tayong ganon, sa ating pagsamba, sa pakikitungo natin sa mga ibang tao na mga ibang religious convictions, i-apply ito. Hindi tayo ang Diyos na sinasamba. Hindi tayo ang Diyos na hinahanap. So hayaan natin yung Diyos ang magsabi kung tama ang ginagawa nila or not. Kaya silang ituwid ng Diyos kung talagang mali. Kayang pigilin ng Diyos ang ginagawa nila kung talagang ayaw ng Diyos. So huwag tayong mag-Diyos-Diyosan kasi tayo'y tao. Seekers. Fellow seekers of our fellow humans. God bless us all.